sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Idol, isang magandang gabi ang aking pagbati sa iyo at welcome po sa ating programang Takutin Mo Ako. Idol, meron naman tayong bagong kwentong yung katatakutan o pagtatawanan. Nakahanda ka na ba, Idol? Kung nakahanda ka na, iyong pakinggan ang kwento ni Ernesto. Magandang gabi, Tito Pakito, at sa lahat po ng tagapakinig ng programang Takutin Mo Ako. Ako po si Ernesto Mabini. Ang tatay ko po ay si Bernardo Mabini at ako po ang apo ni Lario Mabini. Classic. Parang bayani lang. Apo ni Lario Mabini. Tubong Mindoro po kami. Tito Pakito, ang babae ay minamahal. Pero dito sa amin, may isang babae na kinatatakutan. Ang tawag sa babaeng ito ay Caperosa. Ang Caperosa ay hindi brand ng kape o isang multo na nagkakape. Ito ay isang multo ng babaeng nagpakamatay dahil nasawi sa pag-ibig. Tito Pakito, may pagkakatulad ito sa itsura ng mga white lady. Yun nga lang, ang dahilan ng Caperosa dahil siya'y hindi matahimik ay upang maghiganti sa lalaking binigo siya sa pag-ibig. Malas lang dahil kahit sinong lalaki lang ang kanyang pinagdidiskitahan. Hanep sa trip. Classic. Sabi nila saglit lang kung magpakita ang mga Caperosa. Ngunit magigimbal ka kapag nangyari ito. Tulad ng nangyari sa kaibigan kong si Simon. Meron silang lumang bahay na namana sa kanilang mga lolo at lola. Isang gabi, nang siya ay nagpapahinga na sa kwarto, ay may narinig daw siyang umiiyak na babae sa loob ng kanyang kwarto.
Doon pa lang ay natakot na siya dahil sino ba naman ang babaeng makakapasok sa loob ng kanyang kwarto at umiiyak pa? Tinignan niya ang bawat sulok ng kanyang kwarto, ngunit wala siyang makita. Pero may umiiyak talaga sa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya ay may pumatak na kulay itim sa kanyang balikat. Hinawakan niya ito at nandiri dahil ito ay malangis at mabaho. Pagtingin niya sa taas ay nakita niya ang isang babaeng nakaputi na nakadikit sa dingding na umiiyak habang nakatingin sa kanya. May lumalabas na likidong kulay itim sa bibig nito habang sinasabi ang, "Bakit mo ako iniwan? Mahal na mahal kita!" Oy, seryoso! Classic. Isang pangyayari pa, Tito Pakito, ay nangyari sa aking pinsan na si Jonald sa kanilang bahay sa Bulan. Nagtataka nga daw sila kung bakit isang araw ay bigla na lang may nagpakita sa kanyang kaperosa. Ang nangyari ay ganito. Isang gabi nang siya ay makaramdam ng pagkauhaw, ay bumangon siya at pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig. Nang nasa kusina na siya, ay may narinig siyang isang babaeng umiiyak. Inisip niya nung una na baka ate niya ang umiiyak, pero nagduda na siya dahil imposibleng ate niya yon dahil patay ang ilaw ng mga oras na yon. Nang buksan niya ang ilaw ay nagpatuloy ang pag-iyak. Ngunit wala talaga siyang makita kung sino ang umiiyak na yon. At dahil uhaw na si Jonald, tumuloy siya sa pagkuha ng tubig. Nagulat ang aking pinsan nang pagbukas niya ng refrigerator ay biglang lumabas doon ng isang babaeng may nakakatakot na itsura na akmang yayakapin ng aking pinsan na sinasabing, "Huwag mo kong iwan, mahal na mahal kita." Oy, seryoso! Classic. May isa pang nakakatakot na ginagawa ang kaperosa, Tito Pakito. Minsan sa bahay naman namin, ako mismo ang nakaranas nito. Nanonood ako ng TV noon sa sala nang maya-maya ay dumating na ang aking kapatid na babae galing trabaho. Binati ko si ate ngunit tuloy-tuloy lang ito. Binati ko pa siya at
pinuna ang kanyang suot. Sabi ko, bakit ganun si ate? Maikli ang buhok niya pero bakit parang mahaba ang buhok ng dumaan? Akala ko nagloloko lang si ate na nagsuot ng wig. Ngunit baka ilang saglit lang ay dumating si ate. Hindi ko muna sinabi kay ate ang nangyari dahil baka pagbulan ng katatakutan o baka naman namamalikmata lang ako. Nang gabi ring iyon, Tito Pakito, nang matutulog na ako, pagkapatay ko ng TV ay may nakita kong isang babae na nakatayo sa tapat ng kwarto ng aking ate. Tinitigan kong maigi ang babae at kitang-kita ko na mukha iyon ng aking ate. Ngunit mahaba ang buhok nito. Maya-maya ay biglang pumasok ito sa loob ng kwarto. Sinilip ko ang kwarto ng aking ate, ngunit wala naman akong nakitang tao doon. Maya-maya ay may tumapik sa likod ko. Nagulat ako sa aking ate. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. At nang gabing iyon, Tito Pakito, magkakatabi kaming natulog sa kama ni na Mama at Papa. Classic. Saka ko lang nalaman na ang bultong Kaperosa ay nanggagaya rin. Iyon lang naman ang nangyari, Tito Pakito, at hindi naman na nasundan. Pero alerto pa rin ako hanggang ngayon kasi baka maulit ang pangyayari. Yan po ang aking istorya tungkol sa Kaperosa. Maraming salamat po, Tito Pakito, at sa lahat ng mga idol natin. Ako po ang apo ni Lario Mabini, Ernesto.